Malinaw yung affidavit ni Ginoong Madriaga at sa partikular yung pag-ugnay dun sa posibleng paliwanag kung anong nangyari dun sa 125 million na confidential funds in 11 days na nawaldas. No? So, doon nakafocus ang mga tanong of course, yung kampo ng Vice Presidente, sinisiraan si Madriaga. Sa halip na siraan, bukas na dapat yung pagkakataon para questionin nila, diba? At ipakita kung sinasabi nilang wala talagang basis yung testimony ni Madriaga, bukas ang pagkakataon. Sa halip na pumitik-pitik sa labas, sa social media, ay ito nga ang venue para kilatisin yun. Kaya nga merong hearing. No? Yan ang purpose nito. At kaya hindi rin masasabing walang due process dahil nandito yung pagkakataon para makilatis yung affidavit ng Madriaga. So is it too early to say that he's the weakest link? Kasi nga, sabi niyo, susuriin pa lang bukas yung laman ng affidavit niya. Hindi maaaring pa, kaya nga may hearing, no? Para ma-testing kung may basis ba talaga yung testimonya ni Madriaga na nakasaan sa kanyang affidavit. Precisely, ito ang dahilan kung bakit may hearing. No? At kaya nga, nagtataka tayo bakit sinasabi ng kampo ni Vice President mahina raw, weakest link. Bakit tumakbo sila sa Supreme Court para pigilan ang hearing na ito? Diba? Yun mismo ang trabaho ng Committee on Justice bukas para kilatisin niya yung affidavit na ito kung may batayan. Do we expect po na ang pag-testify ni Ramil Madriaga bukas ang isa sa mga highlight ng impeachment hearing? Malamang ganon, dahil nga naka-focus ito dun sa question ng lahat eh. What happened to the 125 million? Nasaan ang 125 million? Malinaw kung titignan natin yung mga accomplishment report na sinabit ng Office of the Vice President na kasinungalingan yun. Hindi ka panipaniwala na naubos in 11 days. Sir, sabi niya yung confidential funds. So, gusto ng mamamayan at dapat malaman ng mamamayan ang katotohanan at isang posibleng explanation kung ano talaga ang nangyari sa pondo ay nasa affidavit ng Madriaga. So, yun ang dapat matanong bukas. Kasi ang Vice Presidente mismo nagsabi na binigay daw niya sa mga military officers niya, no, sina La Chica at Nolasco, yung confidential funds. At ang sinasabi naman ni Madriaga, tinagpo nga niya ang mga opisyal na ito at nag-abutan sila ng pondo. So yun ang kailangan pupusan natin. Sir, Attorney Paulo Panelo, lawyer ni VP Sara, sinasabi niya na the House should wait for the SC ruling on their fresh certiorari petition before proceeding. How do you respond? Again, kung equal branch ang Kongreso at tinakdaan ang House ng Constitution mismo ng responsibilidad na magpatupad ng proseso ng impeachment. So kasama dito yung pagdaos ng Committee on Justice na hearing at this stage. So constitutional mandate yun, nasa Constitution mismo na dapat pagdaos ng hearing ang Committee on Justice. No, kaya hindi maaaring pigilan ito, lalo pa at wala namang PRO na in-issue. So, tumatalima sa constitutional mandate ang House kaugnay sa impeachment. Hindi maaaring